Sasali raw siya sa kasiyahan at maglalaro siya kasama nila ng ilang sandali lamang. At nagpatuloy lang siya sa paglalabas ng aura kahit nasa harapan niya ang Tianyuan Pavilion Master. Kinuha naman ni Elder Muwuya ang pansin ng kanyang sect master Ji Changfeng. At tumugon naman ito at humingi ito ng tawad sa kay Elder Muwuya dahil sa pagkakamali na naranasan ni Elder Muwuya nitong mga araw. Sinagot naman ito ni Elder Muwuya na pinilit raw siya na gawin ito at wala raw magagawa si Sect Master Ji Changfeng rito. Bukod raw dito sa Tianyuan Pavilion ay mayroon raw siya na Pick Master Chen at si Miss Yao at si Young Master Gu na nag-aalaga sa kanya kaya hindi niya raw masasabi na mali ang nangyari sa kanya at siya raw ay isang matandang lalaki lamang. Sumali naman sa usapan si Elder Wang at nagsalita ito na nakabalik na raw si Elder Muwuya at sabay din itong nagtanong sa kay Murazo na kung saan ba raw ito nagpunta at kung bakit raw kasama nito si Gu Xuanchen. Tumugon naman rito si Murazo na siya raw ay umalis ng walang pahintulot kaya pagbalik raw nila sa Jitian sect ay tatanggapin niya raw ang parusa ngunit talagang nag-alala raw siya tungkol sa lolo Muwuya niya kaya gusto raw niya malaman ang ilang impormasyon. Sabi pa ni Murazo na noong panahong yun raw ay napahamak siya sa mga alagad ng Tianyuan Pavilion at maswerte raw siya na dumating si Miss Yao upang iligtas siya at sinasabi din raw ni si Yao na utos raw ng Tianyuan Pavilion Master na dalhin siya upang makita ang kanyang lolo Muwuya ngunit hindi raw nila inaasahan na pareho silang nahulog sa bitag ng Tianyuan Pavilion Master pero maswerte naman raw sila dahil iniligtas sila ni Gu Xuanchen. Nagsalita naman si Elder Muwuya na malamang raw na naloko si Miss Yao ng Tianyuan Pavilion Master ay at sa katotohanan ay hindi niya raw nakita si Miss Yao at Pick Master Chen kanina kaya nagtanong na ito sa kay Murazo na kung saan na ba raw sila ni si Yao at Pick Master Chen. Kaya kinuwento na ni si Yao ang nangyari nung magkasama pa silang tatlo ni si Yao at nagsaad rito si Yao na hindi niya raw inaasahan na kasama pa raw siya sa plano ng Pavilion Master at halos akala raw niya noon ay si Gu Xuanchen ay ang may kasalanan at sa katotohanan ay mula noong isang araw bago ang kahapon ay pumunta raw ang kanyang master upang makipagkita sa Pavilion Master at hindi pa raw ito nakakabalik sa Danshan Peak at ngayon naman ang kanyang junior sister na si Chenzu ay nasa likod ng saradong pinto na nagmumuni-muni sa kanyang mga pagkakamali. Talagang nag-alala raw siya sa kanila. Balik sa salukuyan at nagsaad si Murazo na matapos raw yun ay umalis raw si Miss Yao ng mag-isa at sinabi niya raw na pupunta siya upang hanapin ang kanyang junior sister at si Pick Master Chen. Nagsalita naman rito si Elder Muwuya na sana raw okay lang sila. Biglang inanunsyo naman ng tagapangasiwa ng laban na sa laban raw na ito ay ang Jitian sect kontra sa Wangyu Valley at ang Tianyuan Pavilion naman ay kontra sa Wushuang Palace. Kaya nabahala na nagsalita naman rito si Elder Wang na talaga ba raw nasasali si Gu Xuanchen sa kompetisyon at kung gayon raw ay may masamang intensyon raw rito ang Tianyuan Pavilion Master. Sabay din ito nagtanong sa kay Elder Muwuya na ano raw ang opinyon nito tungkol sa galaw ng ating bida. Sinagot naman ito ni Elder Muwuya na habang ito'y napatawa na lang at lagi raw si Gu Xuanchen na nagpupunta sa bundok ng tigre kahit alam raw nito na may mga tigre doon at hindi na raw siya nabibigla rito bilang isang matanda at sinang-ayunan naman ito ni Sect Master Ji Changfeng. Biglang tinuro ni Zhang Cheng ang ating bida at nagsaad ito na iligtas raw ni Gu Xuanchen ang buhay nito sa susunod na laban dahil personal raw niya na ipaghihiganti ang kanyang dalawang nakababatang kapatid at hindi niya raw ito hahayaan. At pasigaw niyang sinabi na wala raw itong libingan pagkatapos ng kamatayan nito. At sinuportahan naman ito ng mga kasamahan nito habang ang ating bida naman ay nakatayo lang doon at hindi niya napinansin ang mga langgam. Nagsisimula na nga ang laban ni Gu Xuanchen. Kaya magalang na nagsaad na ang katunggali nito na napakalakas raw talaga ng ating bida dahil natalo nito si Gu Changqing at sabay din itong nagpakilala na siya raw si Han Sanchong mula sa Wangyu Valley at pakiusap raw na turuan raw siya ni Brother Gu Xuanchen. Sinabihan naman ito ng ating bida na mauna na raw itong umatake. Kaya sinunod na ito ni Han Sanchong kaya ito'y naghanda na ng atake gamit ang kanyang Dharma Body. Sabay din itong nagsalita na baka hindi niya raw ito mapapagod pero kapag nakaharap raw siya ng isang master ay lagi raw siyang kailangang makipagsagupa rito upang makaramdam ng kaginhawaan at sabay sambit na kapatid na Gu ay hindi na raw siya magpapakumbaba. At pinakawala na nga niya ang kanyang hinanda na atake at nakaiwas naman si Gu Xuanchen rito.
Sabay din na ginamit na ng ating bida ang Nine Nether Skyfire para umatake, kaya nabahala na lang siya rito at napasambit na lang ng Nine Nether Skyfire. Napasabi na lang rito si Elder Wang na kung ito ba raw ang Nine Nether Skyfire mula sa Danshan Peak ng Tianyuan Pavilion at sabay napatanong na lang ito na kailan ba raw natutunan niyang Master Gu ang galaw na ito at kung nakita ba ito noon ni Elder Mu Wuya. Sinagot naman ito ni Elder Mu Wuya na hindi pa raw niya nakita si Gu Xuanchen na gumagamit ng galaw na ito noon at nasa Tianyuan Pavilion lang raw ito ng ilang buwan pa lamang at hindi lang raw niya natutunan ang Nine Nether Skyfire kundi napakalinis pa ng apoy na ito. Habang naghanda na naman ng malakas na atake si Han Sanchong ay nagsaad ito na kahit na ang Nine Nether Skyfire raw ni Gu Xuanchen ay napakalakas ay kitang-kita naman raw na hindi raw gustong gamitin ni Gu Xuanchen ang sarili nitong Dharma Body. At nagpakawala na nga siya ng maraming pag-atake habang sinasalag naman ito ng ating bida gamit ang Nine Nether Skyfire at napapuri na lang ang mga manunod sa malakas na pag-atake ni Han Sanchong. Pati na rin ang nilalang ay napakomento na sa kay Han Sanchong na ang gamit raw nito ay isang combination na physical attack technique. Habang walang tigil na inatake ni Han Sanchong si Gu Xuanchen ay nagsalita naman rito ang nilalang na ang tunay raw na katawan ni Han Sanchong at ang kanyang golden body form raw ay may mahinang lakas ng pag-atake pero kung magkakasalubong raw ang dalawang puwersang ito ay lalabas ang isang nakakatakot na lakas. Ito raw ang pinakamalakas na pamamaraan ng pag-atake na naibigay ng mga practitioner sa lahat ng henerasyon ang pinagsamang pag-atake ng katawan at hugis. Habang napasukan na rito si Han Sanchong ay dagdag pa ng nilalang na gayon pa man raw ay nangangailangan raw ito ng napakataas na precision sa pagkontrol ng dalawang puwersa kung hindi ay kung may maliit na pagkakamali ay hindi raw nito mapinsala ang kaaway nito bagkus ito ang mapipinsala dahil sa pagsabog ng puwersa at syempre raw kung may mabuti ang pagkontrol ay ang lakas na ilalabas nito ay napakalakas at hindi makakaya ng marami sa isang antas at hindi raw ito mas mahina kaysa sa mga malakas na pag-atake ng ilang matitibay na tao sa peak stage ng Soul Control Realm, at mukhang naglaan raw si Han Sanchong ng malaking pagsisikap para hamanin lang ang ating bida at kung ang mga paraan raw na ito ay gagamitin laban sa ibang mga kandidato sa pagpili ay maaaring magkaroon ng ilang pabor ito. Ngunit nakakalungkot nga lang dahil ang kinalaban raw nito ay si Gu Xuanchen pa. Habang nagpapalabas ng Nine Nether Skyfire ang ating bida ay nagsaad ito na mabuti raw ito dahil malakas raw kunti si Han Sanchong kaysa nakalaban niyang hangal kanina. Kaya napasabi naman rito ang nilalang ano raw ang nakakalungkot na ito. Nagsabi naman si Gu Xuanchen na isang pag-atake lang raw ay mawawasak na ang lahat ng iba't ibang law. Sabay din itong nagpakawala na ng malakas na pag-atake at papunta na ito sa kay Han Sanchong. Kaya ito'y nabahala na lang sa malakas na atake na papunta na sa kanya. Kaya walang ano-ano ginamit niya na ang kanyang Dharma Body para isalag sa atake ng ating bida na Nine Nether Skyfire ngunit nawasak lang ang Dharma Body ni Han Sanchong. Kaya ito'y napasigaw at napapikit na lang dahil sa napinsala niyang Divine Body. Matapos naman itong mapinsala ay dali-dali naman itong damilat. Kasabay din itong sumuko na habang ito'y pinagpawisan. Dahil doon tinihil na ni Gu Xuanchen ang kanyang atake kaya nagpasalamat na rito si Han Sanchong dahil sa pagbibigay ng awa ng ating bida sa kanya. Gulat naman na napasabi sila na talaga ba raw na nakakatakot ang espada o atake na yun ng ating bida. Habang nagbibigay galang si Han Sanchong ay sa isip-isip naman niya na marahil mahirap raw para sa iba na maramdaman ang malalim na kahulugan ng Heavenly Way na nakapaloob sa espadang yun pero nararamdaman raw niya na pagkatapos raw ni Gu Xuanchen gamitin ito ay ang buong mundo ay tila naiwan na mayroon lamang liwanag ng espada at tila raw na kayang hatiin ng espada nito ang langit at lupa. At nang nasa harap niya ang Nether Skyfire ni Gu Xuanchen, ay sa sandaling iyon raw ay may ilusyon siya sa kanyang puso na hindi siya nakaharap sa isang tao at isang espada kundi sa isang heaven. Isang piraso ng heaven na kayang magpulbos sa kanya ng walang kahirap-hirap. Kasabay din na nagsalita si Han Sanchong na kung hindi raw nagpakita ng awa si Young Master Gu Xuanchen ay marahil ay naging abo na siya sa isang iglap lang. Tumugon naman rito ang ating bida na nakita pala yun ni Han Sanchong kaya pinuri niya na ito na si Han Sanchong raw ay matalinong tao ito.
Biglang naman may sumigaw sa kabilang arena kung saan ang laban ng isang hangal na siyang Zhangcheng ng Tianyuan Pavilion kaya napalingon na sila rito at napatanong na lang, at ang sigaw pala na yun ay kagagawan pala niyang Zhangcheng dahil ito'y nagpakawala ng malakas na suntok sa kanyang katunggali kaya ito'y natilapon na lang. Sabay din na nakahandusay na lang ang katunggali nito kaya nasabi na lang nila na hindi ba raw ito ay isang paligsahan lamang kaya bakit raw mayroong namatay mula sa Wushuang Palace at ang lungkot ng kamatayan raw nito at sobrang garapal raw talaga siyang Zhangcheng. Dali-dali naman itong nilapitan ng master nito na si Liu Gingyun sabay din na tinawag niya ang kanyang disipolo na natalo na si Xiao Bin. Nagsaad ang isa na ang ibang mga sekta raw ay nakapili ng 10 alagad upang makibahagi sa Southern Region Divine Assembly kaya't ang Wushuang Hall ay nakapili ng 5 at ang numero 1 si Xiao Bin raw ay naghihirap pa ring namatay kaya anong kawawang kalagayan raw ito. Naglakad naman doon ang hangal na siyang Zhangcheng, sabay din itong nagsalita na at tinawag niyang Master Liu Gingyun at paumanhin raw dahil hindi niya raw ito sinadya at nagpakawala lang raw siya ng isang pag-atake lamang, ngunit hindi niya raw inaasahan na ang katunggali raw niya na si Xiao Bin ay napakahina. Sa sinabi naman niya ay nagalit naman rito si Master Liu Gingyun, at napasabi na lang ito na sobra na raw ito. Habang ang Tianyuan Pavilion Master naman ay masaya pa ito sa nangyayari. Kaya galit na tinuro na ito ni Elder Wang sabay din itong nagsalita na sumasang-ayon pa raw ang Tianyuan Pavilion Master sa nangyayari at nagsalita naman rito si Elder Muwuya na ito raw ay kasalanan at ang Wushuang Palace raw ay isang sekta na nagdevelop lang sa mga nakaraang taon at dahil sa maliit na populasyon lang nito ito ay partikular na nagpapahalaga sa mga talento at sinasabi raw na si Master Liu Gingyun raw ay lubos na nagpapahalaga at nagmamahal sa kay Xiao Bin. Nagsalita si Sect Master Ji Changfeng na ang 10 taga Wushuang Palace raw ay hindi makakapantay sa Tianyuan Pavilion at mukhang magkakaroon raw ng madugong bagyo ngayon. Nagsabi naman ang hangal na siyang Zhangcheng na kung nakita ba raw ng ating bida ang lahat kaya lumuhad raw si Gu Xuanchen ngayon at magbigay galang raw ito sa Tianyuan Pavilion upang aminin raw nito ang pagkakamali nito. Dagdag pa niya na marahil ay pag-isipan niya raw iwan o itetira raw niya ang katawan ni Gu Xuanchen na buo. Dahil sa nanahimik lang rito ang ating bida ay napasabi na lang sila na si Gu Xuanchen raw ay palaging mayabang at bakit raw ito naging tahimik sa harapan niyang Zhangcheng at ano raw ang ekspresyon ngayon ng ating bida at kung natatakot ba raw ito matapos makita ang nangyari kanina. Nagsabi rin ang kasamahan nito na sa palagay niya raw ay parang tumitingin raw si Gu Xuanchen sa nakahandusay na si Xiao Bin. Naghanda naman siyang Zhangcheng ng pag-atake at nagsalita ito na kung baliwalain pa rin ba raw siya ng ating bida. Sabay din na pinakawalan niya na ang kanyang hinanda na malakas na pag-atake at sabay din itong nagsaad na ngayon raw ay gusto raw niya na hiwain si Gu Xuanchen ng buo at ang kaluluwa raw nito ay hihiwalayin niya. Di naman ito hinayaan ng ating bida dahil ito'y naghanda na ng pag-atake gamit ang Nine Nether Skyfire at nagsaad ito na naghahanap raw ng kamatayan siyang Zhangcheng. Ngunit may biglang anomalya naman sa kanilang taas, kaya nagulat at napahinto na lang ang dalawa sa kanilang hinandang atake, kasabay din sa pagsabog ng malakas doon, kaya nabahala na lang sila sa kakaibang nangyayari. Nagsabi naman ang isa na tingnan raw nila yun dahil sila Gu Xuanchen at yang Zhangcheng raw ay nawala tumugon naman ang kasama nito na nakita niya raw ang barrier kanina ay tila naging isang buhawi at mukhang nahigop na raw sila ng buhawi. Dahil sa nangyayari ay sinabi na ng Tianyuan Pavilion Master sa lahat na marahil may pansamantalang pagkabigo raw sa barrier pero walang dahilan raw para magpanik sila at hintayin lamang raw nila ng sandali at babalik rin raw ito sa normal ang lahat. Nagsabi naman rito si Sect Master Ji Changfeng na Great Spiritual Plate Array, kaya nagtanong na rito si Elder Wang na kung ano ba raw ang sinasabi ng kanyang Sect Master Ji. Sinagot naman ito ni Sect Master Ji Changfeng na ito raw ay ang Great Spiritual Plate Array ng Tianyuan Pavilion. Bukod raw sa paglaban sa isa't isa ay ang dalawang partido sa formation ay kailangang mag-ingat din laban sa mga panganib ng formation mismo sa lahat ng oras na maaaring ilarawan bilang isang sitwasyong siyam na kamatayan at isang buhay kahit na kung mamatay raw ang isa o magdanas ng malubhang pinsala sa kanyang buhay ito pa rin raw ay ang pinakamagandang resulta kaya nagulat naman rito si Elder Wang sa kanyang nalaman.
Nagsaad si Elder Muwuya na sa palagay niya raw na alam na ng Tianyuan Pavilion Master na hindi kayang talunin ni Yang Zhangjiang si Gu Xuanchen, at lihim raw na binago ng Tianyuan Pavilion Master ang barrier at hiniram ang buhay ng isang disipulo ng Tianyuan Pavilion upang iliga si Gu Xuanchen sa loob ng array at sugal, kaya sa nalaman naman ni Elder Wang ay nagulat na naman ito. Nagtanong naman rito si Murazo na kung nasa masamang sitwasyon ba raw ang ating bida. Tumugon naman rito si Elder Muwuya na hindi ordinaryong martial artist raw si Gu Xuanchen ngunit ang Great Spiritual Plate Array raw na ito, sa orihinal ay nilikha ito ng tagapagtatag ng Tianyuan Pavilion noong unang nakilala ang Tianyuan Pavilion dahil ang array raw na ito ay hindi sumusunod sa estilo ng isang marangal na pamilya at ang sunod-sunod na mga master ng pavilion ay hindi na gumagamit nito kaya maraming tao ang hindi nakakaalam nito. Ngunit ang mga matatanda raw mula sa iba't ibang sekta na dumating ngayon ay may sapat na kaalaman at karunungan rito at hindi naman na walang nakakaalam nito. Sa katunayan raw ay ipinakita ito ng Tianyuan Pavilion Master ng walang pag-aalinlangan at pinayagan raw ng Tianyuan Pavilion Master ang mga disipulo nito na pumatay ng ganon kadali lang, at nangangamba raw ito sa kanilang lahat at sinang-ayunan naman ito ni Sect Master Ji Changfeng at nagsabi rin ito na hindi raw kailanman nasa-satisfy ang mga hangarin ng tao ngunit sa kasamaang palad raw tumatawid ang tubig kapag puno na. Habang pinagmasdan nila ang nangyayari, ay biglang may napansin naman sila kaya napasabi na ang disipolo na tingnan raw nila ang bagay na nangyayari doon. Sa nakita naman ng Tianyuan Pavilion Master ay nagulat na lang ito, kaya tiningnan na rin nila ang nangyayari doon. Kaya nagulat na lang sila sa kanilang hindi inaasahan na nasasaksihan, dahil nagpakita na doon si Gu Xuanchen habang nagpapakawala ito ng malakas na pag-atake kaya natilapon na lang si Yang Zhangcheng, habang mayroong nakatarap naman sa kanyang katawan na espada, at wala na itong buhay. Kaya nilapitan na ito ng kanyang ama at napasambit na lang ito sa pangalan ng kanyang anak na si Yang Zhangcheng. At sabay din na sinuri niya na ang kalagayan nito kaya ito'y nanginig na lang sa kanyang nalaman kasabay din na binalitan niya na sa Tianyuan Pavilion Master na ang kaluluwa raw ni Yang Zhangcheng ay tuluyan na raw nawasak. Sa narinig naman ng Tianyuan Pavilion Master ay nagulat na lang ito. Kaya napasabi na sila na ano ba raw ang nangyari at ang barrier raw ay nawalan lang ng control kaya paano raw namatay si Yang Zhangcheng at hindi lamang raw masahol ang pagkamatay nito kaysa kay Xiao Bin kanina kundi napawalang bisa pa ang kaluluwa nito. Sinang-ayunan naman ito ng isa at naaalala niya raw na sinabi raw ni Yang Zhangcheng na gusto raw nito na mawasak o mahiwalay ang kaluluwa ni Gu Xuanchen. At nagtanong naman ang isa na kung saan na raw si Gu Xuanchen at sinagot naman ito ng isa na nandoon raw ang ating bida. Kasabay din na inulit ni Gu Xuanchen ang mga sinasabi ni Yang Zhangcheng kanina at nagsalita ito na nawalan lang raw siya ng kontrol sa kanyang lakas ng sandali, ngunit hindi niya raw inaasahan na ang mga disipulo raw ng Tianyuan Pavilion ay magiging ganito kaina.